Kamusta? Kamusta po kayo? Welcome to Tagalog Bible Voice. Leviticus chapter 4, kaibigan, dito sa chapter na to, mas nagiging specific si Lord tungkol sa kasalanan. Hindi lang yung obvious na mali ha, kundi pati yung nagawa mo nang hindi mo sinasadya. Parang, oops, nagkamali ako, hindi ko alam. Tinatawag ito na sin offering. Parang sinasabi ni Lord, kahit hindi mo sinasadya, may epekto pa rin yan, pero may paraan para maayos. Ngayon, iba-iba ang proseso depende kung sino ang nagkasala. Una, kung pari ang nagkasala. Medyo big deal to, kaibigan. Kasi ang pari ang leader sa spiritual life ng tao. Para ngayon, isipin mo leader o pastor, kapag siya nagkamali, damay ang iba. Kaya ang iaalay niya ay batang toro na walang kapintasan. Dadalhin niya ito sa tent of meeting, ipapatong ang kamay sa ulo ng hayop, parang inaamin niya, ako ang nagkamali. Pagkatapos, papatayin ng toro. Yung dugo, hindi lang iwiwisik sa altar, dadalhin pa sa loob ng tent. Iwiwisik ito ng 7 beses sa harap ng tabing ng sanctuary, tapos lalagyan ng dugo ang sungay ng altar ng insenso. Yung natitirang dugo, ibubuhos sa paanan ng altar sa labas. Grabe, no? Ang daming steps. Ibig sabihin seryoso talaga. Yung taba ng hayop, susunugin sa altar para kay Lord. Pero yung natitirang katawan, balat, laman, ulo, paa, lahat, dadalhin sa labas ng kampo at doon susunugin. Parang sinasabi, ang kasalanan, hindi dapat manatili sa loob ng community. Kailangan ilabas at tuluyang alisin. Ngayon, paano kung buong community ng Israel ang nagkamali? Ganon din halos ang proseso, batang toro pa rin ang iaalay. Yung mga elders ng bayan ang maglalagay ng kamay sa ulo ng hayop, parang sila ang kumakatawan sa lahat. Same steps, dugo sa loob, wisik, altar, at yung katawan sa labas susunugin. Makita mo dito, kaibigan, hindi lang individual ang accountability, pati community may responsibility. Next, kung leader ang nagkasala, mas mababa ng konti ang requirement, lalaking kambing na walang kapintasan. Dito, yung dugo ay ilalagay lang sa altar ng burnt offering, hindi na dadalhin sa loob. Yung taba, susunugin. Pero yung laman, hindi na kailangang sunugin sa labas. Iba-iba ang level, pero pareho pa rin ang message, may consequence ang kasalanan. At kung ordinaryong tao naman, pwede kang magdala ng babaeng kambing o tupa. Same idea, walang kapintasan. Ilalagay ang kamay sa ulo, papatayin, tapos yung dugo sa altar at yung taba susunugin. Mas simple, pero hindi ibig sabihin less important. Ang ganda ng insight dito, kaibigan. Lahat tayo, leader man o hindi, pare-parehong may chance magkamali. At lahat tayo may paraan para lumapit kay Lord at humingi ng tawad. At eto pa, karamihan sa mga kasalanan dito ay unintentional. Ibig sabihin, kahit hindi mo sinasadya, kailangan pa rin ayusin. Parang sa buhay natin ngayon. Minsan may nasasabi tayo na nakakasakit kahit hindi natin sinasadya. Pero kahit ganun, kailangan pa rin natin mag-sorry, di ba? At interesting fact, habang mas mataas ang responsibility mo, mas mabigat ang accountability mo. Kaya mas detalyado ang offering ng pari at ng community. So sa Leviticus chapter 4, malinaw, ang kasalanan, kahit mali ito, hindi sinasadya mahalaga kay Lord. Pero ang mas mahalaga, laging may daan pabalik sa Kanya. Dahan-dahan lang tayo, kaibigan. Hindi tayo iiwan ni Lord. Kahit nagkakamali tayo, inaayahan niya tayong bumalik. Leviticus chapter 5. Kaibigan, dito sa chapter na to, mas pinapalalim pa ni Lord yung usapan tungkol sa kasalanan. Parang hindi lang malaking mali, kundi pati yung mga bagay na minsan akala natin maliit lang, pero mahalaga pala. Simulan natin, sabi dito, kung may narinig kang panunumpa o may alam kang katotohanan, pero hindi ka nagsalita, nagkasala ka pa rin. Parang ngayon, may nakita kang mali o injustice, pero pinili mong manahimik. Parang sinasabi ni Lord, hindi lang gawa ang mahalaga, pati ang hindi mo ginawa. Next, kung nahawakan mo ang isang bagay na unclean, halimbawa patay na hayop o anumang marumi, kahit hindi mo agad napansin, pag nalaman mo, considered na may kasalanan ka. Ganon din kung nahawakan mo ang human uncleanness, anumang bagay na ritually unclean kahit hindi mo sinasadya. At ito pa, kung may sinabi kang padalos-dalos, parang bigla kang nangako, nagsalita ng hindi pinag-isipan, at later na realize mong mali pala, kasalanan din yun. Parang sa atin ngayon, kaibigan, yung sige, promise, tapos hindi mo pala kayang gawin. Hindi maliit yun kay Lord. Ngayon kapag na-realize mo ang kasalanan mo, kailangan mong umamin. Hindi pwedeng deadma lang. May moment ang honesty. O, nagkamali ako. Tapos, mag-aalay ka. Kung kaya mo, magdadala ka ng babaeng tupa o kambing bilang sin offering. Pero ito ang ganda dito. Kung hindi mo afford, pwede kang magdala ng 2 ibon, kalapati o turtle dove. Isa para sa sin offering, isa para sa burnt offering. At kung talagang kapos ka pa, pwede ka pa mag-alay ng harina, mga 2 kilo.
Pero walang langis at walang insenso. Kasi ito ay sin offering, hindi celebration. Grabe, no? Ibig sabihin, walang excuse. Kahit mahirap ka o mayaman, may paraan para maayos ang relasyon mo kay Lord. Ngayon, may isa pang bahagi. Kung nagkasala ka sa mga holy things ni Lord, parang may nagamit ka na hindi dapat o may namishandle kang sacred, kailangan mong mag-alay ng isang lalaking tupa. At hindi lang yun, kailangan mong bayaran ng damage plus 20%. Para ngayon, kung may nasira ka o may kinuha kang hindi sa'yo, hindi sapat ang sorry. Kailangan may restitution. Ganon din kung nagkasala ka ng hindi mo alam laban sa utos ni Lord. Kahit hindi mo sinasadya, accountable ka pa rin. So ano ang makikita natin dito, kaibigan? Una, ang kasalanan hindi lang sa malalaking bagay, pati sa salita, sa katahimikan at sa mga hindi natin napapansin. Pangalawa, kailangan ng honesty. Hindi pwedeng itago. Pangatlo, may grace si Lord. May paraan para sa lahat, kahit anong estado mo sa buhay. At pangapat, ang tunay na pagsisisi, may kasamang action. Minsan kailangan mong itama ang mali, hindi lang sabihin na sorry. Interesting fact, kaibigan. Ito yung unang pagkakataon na malinaw na sinabi na pwede kang mag-offer ng mas simple depende sa kaya mo. Parang sinasabi ni Lord, mas mahalaga ang puso mo kaysa sa presyo ng handog mo. Kaya sa Leviticus chapter 5, makikita mo na si Lord ay hindi lang concerned sa big sins, pati sa maliit, sa hidden, sa unintentional, pero higit sa lahat. Handa siyang magpatawad basta handa tayong umamin at bumalik. Dahan-dahan lang tayo, kaibigan. Hakbang-hakbang nililinaw ni Lord kung paano tayo lalapit sa Kanya.